So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin na si Presidente Bongbong Marcos ngayon ay nasa India para po sa kanyang state visit. At may pagkakataon po na si PBBM po habang nasa India, natanong po siya ng mainstream media doon tungkol nga po sa tangkang pagpatay sa kanya ni Sara Duterte. So, ano bang gusto kong sabihin dito mga ka-Streetwise, no? Na itong kahihiyan po na ginawa po ni Sara ay kumalat na po sa buong mundo. Isipin mo vice presidente, pagtatangka ang patayin yung presidente. Ang alam ko po sa pelikula lang po nangyayari yon, pero sa Pilipinas po, nangyari po yon. At ang nakakaputang ina talaga dito mga kababayan, no? Pinagtanggol po siya ng mga senador po natin at ng Supreme Court. Actually po, ang nakakahiya po talaga dito, ang Pilipinas. Hindi lang po si Sara. So para makuha natin yung point natin mga ka-Streetwise, no? So ito po yung balita from News 5. Okay? So sabi dito, okay, nakapanayam ng local media sa India si Presidente Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit, no, di ba? Kabilang sa mga tinalakay ang plano umanong pagpatay sa kanya ni Vice Presidente Baliw Sara Duterte. Okay. So ngayon, napanoorin po natin yung report ng News 5, no? Para mas maganda. Media sa India, si Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng kanyang state visit doon. Kabilang sa mga tinalakay ang plano manong pagpatay sa kanya ni VP Sara. Live mula sa India, nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Julie Baisa. Julie, nasa na ngayon si Pangulong Bongbong Marcos? Sineseryoso ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng klase ng banta sa kanya. Yan ang naging tugon ng Pangulo ng tanungin ng local media sa India tungkol sa assassination plot umano ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Tanong nila kay Pangulong Marcos, magagawa ba talaga ito ni VP Sara? I don't know. You have to be careful. But then, you know, in my position, there always is some kind of threat. And we take them all very seriously. Ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni Pangulong Marcos ang isa sa 7 articles of impeachment laban sa bise. Sa parehong panayam, ibinahagi ni Pangulong So ito ang sinasabi ko nga mga kababayan, di ba? Doon po sa 7 articles of impeachment ni Sara, number 1 po talaga itong assassination plot nga po laban kay PBBM. Well, actually, to be honest, no, ang dami ko na pong tinanungan tungkol nga po dito kung ano ba talaga plano ng presidente kay Sara. Kasi in the first place mga ka-Streetwise, ito usapang usapang puso sa puso tayo. Loyalista, PBBM supporter, pro-government, puso sa puso tayo, no? Okay. Alam naman po natin, no, na eventually, no, magkakaroon po ng eleksyon sa 2028, no? At sinabi po ni Sara Duterte na kahit ano mangyari, gaganti po siya. Gaganti siya. Siya po yung tao mapaghiganti. At alam naman po natin mga kababayan, no, na ang sinisisi po ni Sara Duterte para po mapakulong si Digong, yung tatay niya sa dahig, si PBBM. Aminin mo natin o hindi, no, hindi po kikilos yung mga sekretaris po na yan kung wala pong utos ng presidente. So ang point natin dito, no, nakakapagtanong na rin po talaga, honestly, ano ba talaga plano naman ng presidente kay Sara? Kasi eventually, pag si Sara Duterte po ang magiging presidente, ang unang-una pong babalikan, siya. Pangalawa po, yung mga congressman. O, di ba? Para po sa bagay po na alam po natin tama. Ano ba yung tama? Ipakulong si Digong sa dahig. No, kasi po, binababoy po talaga ni Digong ang judicial system sa Pilipinas. Pero ibang usapan po yun, no? So ngayon, mga kababayan, no, ako naniniwala naman po ako, no, na ngayon, kasi sabi nga ni PBBM, no, hindi daw po siya mangingialam sa impeachment trial. Actually, this is the first time na mangyayari po yun. No? Sa history po ng Pilipinas, palagi po nangyayari ang presidente. Lagi pong involved ang presidente sa impeachment trial po na nangyari po sa history ng Pilipinas. From ERAP to Corona to Gutierrez. No? Palaging involved po ang presidente po dyan. Ngayon lang po hindi. So, ako naniniwala po ako, no, na hindi naman po tanga yung presidente natin. Alam niya po yun. Alam niya po yun. Kasi ikaw ba naman, ipakulong mo yung tatay. Siguradong nakaready ka ng pagigantihan ka. Pero ano ba talaga yung plano? O, di ba? Actually, marami pa eh. Kasi una sa lahat, tandaan naman po natin, no, na pag si Sara nga po na-impeach,
hindi na po siya magiging presidente kahit kailan. Kahit kailan. Pag si Sara po na-impeach, hindi na po siya magiging presidente kahit kailan. Di ba? Oh. So, actually may mga nakausap po tayo, no? So, marami pa naman daw paraan. Kasi meron daw kaso sa COA, meron pa daw pong may ombudsman pa naman daw po, may ICC. So, para kasi sa akin, no, mas okay sana ang impeachment eh. Pero by the way, aabangan na lang po natin to, no, kung ano man yung pwede mangyari. Pero by the way, ang point nga dito mga kababayan po, isa po ito sa mga article of impeachment nga po ni Sara, no? Yung pagpatay nga po sa presidente. So, hindi ba interesado yung mga senador natin na malaman kung sino yung hitman na kausap ni Sara? Eh baka mamaya kayo na susunod na papatay ni Sara. Hindi ninyo alam. Natandaan po natin na si Sara po kasi pinalaki pong spoiled yan. No, wala pong maawi kay Sara simula nung bata yan. O, yung mayor tatay eh. Okay, spoiled brat po yan. So, tandaan nyo kapag si Sara po naging presidente, mas baliw pa po sa tatay niya to, sigurado. O, continue natin, sige. So, ang point natin dito, no, nakita na po ng buong mundo kung gaano po katanga at war freak ito si Sara. Pag napipikon, naghahamon na patayan. Well, in reality, kaya pong gawin ni Sara po yun. Di ba? Marcos na tuloy ang modernisasyon ng hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Parte niya ng planong pagbili pa ng BrahMos missiles ng Pilipinas mula sa India. Pero paglinaw ng Pangulo, We are simply reacting. Sapat ang mga babayan, ito paano? Pag si Sara po naging presidente, lahat po ng pinaghirapan po ni PBBM na pagdepensa po sa ating soberenya sa West Philippine Sea, mababaliwala po ito. Susuko na naman po tayo sa China. Ito po yung mga bagay po na hindi po kayang ipagtanggol ng mga bobong mga supporter ni Sara. No, para po sa kanila, no, yung pagiging pro-China ni Sara, para sa kanila ay parang neutral lang daw po 'yon. What tragis ka. Okay, continue natin. Facing those challenges, those tensions have increased in the past years, and so this is just the reaction to that, and we have to do it. It is our duty to defend the country. napag-usapan din daw ni Pangulong Marcos at Indian Prime Minister Narendra Modi ang China. Pareho raw may kinahaharap na hamon ng India at Pilipinas pagdating sa kanilang Okay, so at least you get my point, no? Lumayo na yung report eh. So ngayon mga streeters, alam nyo kung nakakatanga, nakakatanga at nakakatawa dito. So after nga po na ma-archive nga yung impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado. So ito po, no, may picture dito, no, na nilabas, no, si Vice President Sara Duterte has met her legal team and petitioners, no. So kasama niya dito paling abogado tsaka si Torion. Si Torion to, di ba? Puta ka ng mukha ni Torion no. So sabi dito, okay, who advocated dismissing the impeachment complaint filed against her during Thanksgiving gathering after the Senate archived the articles of impeachment on Wednesday. No? So, ayan po si Sara, tuwan-tuwa, as usual, kasama niya po yung kapampiyangan niyang si Zulaika Lopez. No? So, alam niyo kung ano nakakatawa dito, no? Hindi ba nakuha ng mga DDS to? Ay, sorry. Ito pala yan. Sorry. Pakita ko pala ulit. Walang yan. Hindi ko pala na kung nalipat. So, ito. Yan. So, meron celebration si Sara. Yan. Kasama yung abogado, tsaka mga petitioners. At kasama nga po dito, yung kapampiyangan niya, si Baby. Si Baby Zulaika, no? So, actually, no, hindi ba nakuha ng mga bobong mga DDS to mga streetways, no? Na ito celebration po na to, parang, panggagago po ito, Kasi, parang sinabi po ni Sara dito, no, na, sige, mag-celebrate tayo. Nakalusot yung pagnanakaw ko, Sige, mag-celebrate tayo. Di ba? Papatayin ko yung presidente, malapit ko na masakatuparan ito. Napunta na nag-celebrate pa talaga, no? Tingnan mo, no? Di ba? Ayos din, no? So, akala ko na gusto nyo ng bloodbath, pero wala na, no? Wala na, Sabi dito, no? Vice President Sara Duterte has met her legal team and petitioners who advocated dismissing. So, ito na pinibinasa ko kanina, no? So, Councilor Luna Marie Dominic Acosta, one of the case petitioner, shared the recent update on Facebook post on Thursday afternoon, no? Kanina lang pala ito, August 7.
Oh. So, malamang sa Davao po ito. Di ba? So, yun mga kababayan, no? So, actually, no? At ito yung gusto kong sabihin dito, no? Kumalat na po sa buong mundo yung kahihiyan pong ginawa ni Sara. So, syempre, alam ko naman po, no, na mas nakakahiya po ang ginawa po ngayon ng judicial system natin tsaka ng mga senador na pinagtanggol. Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Ito yung sinasabi ko eh. Marami pong allegation kay Sara at marami pong ebidensya. At yung ebidensya po nakahang. So, meron po talagang ebidensya na si Sara Duterte po ay pinagtangkaang patayin ng presidente. Si First Lady Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So, nakahang po yun. Nasagot na ba ni Sara yun? Hindi pa rin. So, actually, sa impeachment trial niya nga po sana dapat masasagot po ito, pero pinigilan po ng mga senador po natin. No? Itong mga buwaka ng inang mga putang inang senador natin. Hindi, pasensya na, no? Kasi hindi na po sila kagalang-galang sa totoo lang. No, kumalat na po sa buong mundo yung kahiyan ni Sara, pinagtanggol pa rin po nila si Sara at masyado pa nilang tinaktikal. Lalo-lalo na yun si Sandok, si Amy Marcos. Diba? So yun, so kayo po mga babayan, no, actually, no, ito ang gusto kong malaman sa inyo, no. Sa tingin nyo ba, no, naniniwala naman tayo na si Sara Duterte po, may saltik po sa utak yan. So alam naman po natin na kung siya po ay magiging presidente, at ako naniniwala po kung may chance po siya. Nasabi kasi ng iba, malaman na raw po siya maging presidente, pero may chance pa po siya. No? Ano ba ebidensya natin? Noong nakarang election. 2025 election. Diba? Puro Duterte Black yung nanalo. Oh. Yun palang ebidensya na po yun na malakas si Sara. O, diba? So, ang tanong ko nga dito sa inyo mga kababayan, kayo ba naniniwala po ba kayo na eventually pag si Sara po maging presidente, gaganti po siya kay PBBM. No? At alam niyo po ba, naniniwala din po ba kayo na alam din po ng ating Presidente Bongbong Marcos? So, sa tingin niyo ang gusto ko makita niyo sa comment section, sa tingin niyo ano ba talagang plano ng presidente? No? Regarding nga po dito kay Sara. Para kahit paano sharing the knowledge tayo, no? So, yun mga ka-streetways, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa mental hospital kasama si Sara. Sa susunod nating content. So thank you, salamat and babush.